sa amin ngayong hapon ito. Salamat sa buong isang linggo na nagdaan. Walang sino man sa amin, Panginoon, ang inyong pinabayaan. Walang sino man sa amin ang napahamak. Tunay nga po na ang inyong kabutihan ay laging kaming sinasama. At ngayong hapon ito, muli kami inyong tinipon para ibalik sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat. Muli sa inyo kami lumalapit, nagpapakumbaba dahil wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po ang inyong pagsama. Lahat po ng aming kahilingan o dalangin ngayong hapon ito, materially, physically, spiritually, nananalig kami, Panginoon, na sa inyong mga salita ay merong katugunan, merong kalakasan, at higit sa lahat, merong kagalingan. Kaya sa inyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat ng ito at aming inaangkin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas sa pag-asa. Alleluia, 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Tayo po'y pinagpala ngayong umagang ito sapagkat sa kabila po ng may bagyo, tayo po ay nandito dahil ang Panginoon may nakahandang pagpapala. Amen. Let us now open our Bible, and if you have your Bible, mga kapatid, ang ating pong mabuting balita ang mabuting balita ayon kay Juan o John, the Gospel according to John chapter 15. Simula po sa verse 1 hanggang sa verse 8. Handa na ba tayo makinig? Amen. Amen. John 15 verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear much fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified,
that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga. Okay, pwede na tayo makakapo, mga brothers and sisters. Okay ba yung sound natin sa likod? Parang medyo manipis, nagtagal lang ng konting days, mawasan ng nipis. Okay, at ano nga po ba ang special na meron sa atin ngayon? Napansin ko, mula kaninang umaga, sa pagpunta dito, parang napakatahimik po ng place, napakatahimik ng lugar. Tayo lang po talaga ang nag-ingay. Amen. Tayo lang po talaga mga nag-ingay. At ako po ay na-amaze po sa nature o sa identity natin. Gusto man natin tularan sila na parang mga nagpo-funeral. Kaso, yung gift kasi na ibinigay sa atin ng Diyos ay talagang mga maiingay. Kaya nga po naiinis sila sa atin dahil maingay tayo. Ano po? Kahit siguro ikulong tayo, maingay pa rin tayo. Ano po? Pansin niyo po, no? Pero dapat yung ingay na nakaka-bless. Hindi yung ingay na nakaka-buisit. Yung nakaka-bless na ingay po. Alam naman natin sa Bible, there is a time to be quiet and there is a time to shout. May panahon ng pagtahimik, meron din ng panahon ng pagsigaw o pagsasalita. Time to quiet and time to speak or time to shout. Well, sa totoo lang, sa dami na po ng aking nang-share na mga words of God from 1990 up to now, 2023. So almost 33 years. Ito po. Sa dami ko na pong napuntahan na ikutan ng mga misyon sa probinsya, kasama na po ang international, hindi po lahat yun natatandaan ko at hindi po lahat ay alam ko. Pero I try to do the best na makapag-share ng something that we needed for this day, this very day. Ika nga kapag bago yung luto, ano po, hindi po pangat. Hindi po pangat bago yung luto, mas masarap kaysa sa pangat. Ano po? And sometimes, pabalik-balik lang po kami sa mga Gospels, Word of God, but this mga dating mga Word of God Gospel, but different kinds of message. Ang Diyos kasi nangungusap sa atin sa iba-ibang pamamaraan. And sometimes God speaks to us in difficult ways. Pag dumarating tayo sa mga mahihigpit nating problema at pagsubok, it does not mean God is silent. God is speaking to us. Kung nag-e-expect kayo na mangungusap sa iyo ang Diyos, i-bless ka, pagpapalain ka doon sa mga spectacular things, then baka ma-miss mo yung pamamaraan ng Diyos. But sometimes, God speaks to us in a difficult ways or circumstances. Mas sabi daw nila, mas experience, circumstances is the best teacher. Ano po? Maganda siyang nagtuturo, nakakapagturo po sa atin. Now, let me go on. Ito po mga binasa natin ngayon. Kung nalilitan po kayo, kita niyo po ba doon sa likod? Kita niyo ba po dahil po pag nagkakaedad, yung ating mga mata, alam niyo na po yun. Ako po ay gumagamit ng reading glass pag ako po ay nag-i-study. Pero pag nagtotok po ako, kasi hindi ako sanay na naka-reading glass, kaya inaano ko lang po, pinagtitiisan ko lang po kahit may konting struggle. But ang mahalaga ay yung makarinig tayo ng Word of God. Ano nga po ba ang ating pwedeng mapakinggan ngayon na turo ng Panginoon? Staying connected. Staying connected.
Ang mundo po natin ngayon ay nandito na po tayo sa mundo na kung saan na ang ating teknolohiya ay napakabilis at napaka-high-tech. Napakataas. Hindi katulad noon, puro manual. Ang hirap makakonect sa loved ones noon, katulad ng Telegram. Ang pinakamabilis na communication noon sa loved ones natin, ng mga nasa malalayo ay Telegram. Hindi lang yon yung mga transportation natin. Ngayon, mabibilis ng transportation natin dahil sa mga bullet trains at saka itong ating mga mga fast craft, no? At ngayon, bumilis ang transportation dito sa Hong Kong and Macau because of the new bridge na nagawa ngayon dito. Napaka-high-tech na po. At ang hirap makontak noon dahil yung mga satellite hindi pa masyadong ganun kahusay. But ngayon, napakabilis na. Depende na lang yan doon sa signal o sa frequency at saka doon sa network provider. Depende po doon. But today, mga kapatid, people are very easy to connect to each other para makakonect. Napakabilis na po ng mga connection ngayon. Pero sa bilis po ng connection ngayon ng mga tao because of technologies, mga kapatid, pagdating naman po sa Panginoon, medyo pagdating sa spiritual na bagay, medyo nagkakaroon tayo ng crisis o struggle about our connecting to the Lord. Buhay pa ho ba kayo? Amen! Nagkakaroon po tayo ng struggle doon. Madali, di ba? Sa atin, ang dali lang. Pag mas cellphone ka, may laptop ka, basta may signal, maganda yung... Ang bilis makakonect anytime. Basta may load, may data, etc. Ang bilis. Kaya nga lang, pag if we compare this connection to the Lord, medyo doon tayo nagkakaroon ng crisis of struggle. And hope and pray na ngayong araw na ito, ma-develop natin ito because this is one of the secret of God's blessings to us. Gusto niyo po bang pagpalain kayo ni Lord? Parang galing sa ilong lang yung amen eh. Ayun. Palakpakan natin sila. Let me go. Stay connected or pananatiling connected. Ibig sabihin, hindi nagbabuffer, ha? Hindi nagbabuffer. Umiikot-ikot lang ng gano'n. Tapos bibilang ng ilang minuto pa bago maka-connect. Kasi, pananatiling connectado. Kaya pananatiling, staying, pananatiling. Connected, connectado. Now, mga kapatid, dito sa napakita natin ay hindi rin tulad ng Panginoon yung sanga, ay yung ubas at saka yung sanga. Ilang beses, kung narinig nyo kanina, na binanggit ni Jesus yung kung kayo'y mananatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ilang beses, almost about 4 times niyang ginamit itong kung kayo'y mananatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo. If you abide in me, abide and remain is the same word. If you abide in me and I abide in you, lagi nang inuulit po yan sa John chapter 15. Yung salitang abide, mga kapatid, anong ibig sabihin dyan ng Panginoon sa salitang abide na yan? What does it mean to abide, no? in Christ? Sa sinasabi ng Panginoon, ano bang ibig sabihin niya? Tinignan ko muna ang meaning ng abide is, the word for abide literally means to dwell or to stay. To dwell or to stay. Saan mo ba tayo laging lumalagi? Pwedeng sa San Malo, pwedeng sa simbahan, pwedeng sa
Sa Central, Hong Kong po yun. Pwedeng sa mga tropa, sa barkada natin, pwedeng sa shopping mall. Pwede. Pag sinabi kong abide, saan ka madalas mamalagi? Or to stay. Another one is, or to live. Kung saan ka nabubuhay, nandoon ka sa ikinabubuhay mo. Just like here in Macau. Nandito tayo sa bansang Macau kasi dito tayo nabubuhay at ito ang source natin para mabuhay kasama ang ating mga family. That's why we are here. We dwell here, we stay here. We are not only staying in the place, but we live in that place. Pag tayo po ay na-terminate, na-alis, natanggal sa trabaho, wala na pong buhay. Ay, ibig ko sabihin, wala na tayong source of income. Hahanap ka ulit. Kaya dapat ninyong aalagaan, mamahalin yung pinagagalingan ng source ng buhay. Kasi ano yan, galing yan sa Diyos. Amen po ba? Now, it is a fixed state or continuing in the same position. Yung nandoon ka sa lugar ngayon na hindi ka natitinag, hindi ka nababago, at hindi ka nawawala. Ito kasi yung problema ng maraming Kristiyano. Nag-umpisa, tuwan-tuwa, ang saya, ang sigla. Sabi niya, dito ako, uri ka doon, ang bait mo. Pagdating ng panahon, wala na siya doon sa lugar na yun. Because of circumstances. Kaya mayroong salita si Jesus, kung mananatili kayo sa akin at ako mananatili sa inyo, then ask whatever you wish or prayer and it will be given to you. At sabi niya, kapag nananatili kayo sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ay kapag kayo ay nananatili sa akin, kayo ay mamumunga ng sagana. You see the analogy or yung ginamit ni Jesus na example is puno ng ubas at mga sanga. Hindi kasi natin tayo pamilyar sa ganyang culture na yan ng pag-ubas kasi sa atin, sa bansa natin, wala tayong ubasan. Meron na dinidevelop dun sa part ng La Union na mga pag-uubas. Meron na dinidevelop dun. Pero hindi kasing katulad ng bansang Israel, mga Middle East, mga bansa na kung saan ang pag-uubas is part of their culture. Ang meron sa atin, kopras, palay, tubo, banis, etc. Pero ubas, wala. Kaya hindi tayo pamilyar. Noon, pag nakatikim ka, nung mga bata tayo, pag nakatikim ka mo ng ubas, naku, parang feeling mo imported ka. Feeling mo stateside ka. Tsaka mga mansanas. Bagay, mansanas, wala rin po sa ating tanim ng mansanas. Dito yan nagbubuhay. Feeling mo kakaiba ka. No? Kaya kasi hindi natin yung culture. Pero kapag kumakain ka lang ng mga bukayo, ayan, hindi ka kakaiba. Kasi galing yun sa coconut. No? Pag kumakain ka ng mais, hindi feeling iba. Kasi talagang pagkain nyo ng mga mahihirap, mga mais. Ano po? Now, why Jesus used this figuratively na mga salita na I am the vine and you are the branches. Ako puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Si Jesus ay ang puno, ibig sabihin ng puno, ang siyang pinaka-importante na nagsusupply ng source sa sanga. At ang mga sanga ay tinuturing ng mga Kristiyano. Tayong lahat ay mga sanga. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sanga. Meron isang kapatid na umatin, ipalibasa mo siya. Sabi niya, ikaw ay ama. Nagaling po, nagaling. Sinabihan niya katabi niya, ikaw ay tanga. Hindi po, sanga po, sanga. Now, what does it mean to abide in Christ? Number one, to abide it means to discipline by the Father. Pag nananatili tayo
tayo sa Panginoon, hindi maaaring hindi tayo itutuwid, iko-correct o didisiplinahin ng Diyos. Just like you, parents na nandito. Pag tayo po ay nagkukulang sa pagdidisiplina ng ating mga anak, ako po, mahihirapan po ang mga anak natin para maging isang responsible na tao. Ang isa lang po sa pagsubok natin dahil sinacrifice po ninyo ang inyong buhay na mag-abroad, kaya hindi nyo po nakikita kung paano sila disiplinahin. Sacrifice po yun, iniis nyo po yun. Kahit alam ninyo hindi nyo nasusundan ang inyong mga anak. Ang problema naman po sa mga kapartners naman natin sa buhay, yung kakulangan natin, hindi naman nila magampanan. Ano po? Hindi po nila magampanan. Napakapalad po ng mga parents na naiiwan sa bansa at yung kabiyak ay nagtatrabaho na nagagampanan po nila maturuan ang kanilang anak. Not only teaching but discipline. If we combine teaching and discipline, then ang anak na ito ay gaganda ang kanyang buhay. Pero kung teaching lang, hindi madidisiplina, hindi pa rin maganda. Pero kung puro disiplina at hindi mo rin tuturuan, hindi rin pa rin gaganda ang kanyang buhay. Namumubog tayo sa ating buhay at nagmamature tayo because we combine these two elements, these two things. Teaching, pagtuturo, kasama niya yung education dyan, o pagtuturo. Pagtuturo sa bahay at pagtuturo din sa school, sa kolehiyo, o kolehiyo na. Hindi lang yung pagtuturo, then pagdidisiplina. Kasi hindi lahat ng nalalaman natin ay ina-apply natin ng tama. At pag nagkakamali po tayo sa ginagawa natin, diyan na po tayo iutuwid. Kinokorek. Just like the Lord. Bakit po meron ganitong verse? Verse chapter 15, verse 2. Ang sabi dyan, pinuputol niya. Pakinggan niyo po, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan ang nililinis ang mga sangang hindi, mga sangang namumunga upang lalo pang dumami ang bunga. Merong klaseng dalawa ng sanga. Yung sangang hindi namumunga at saka yung sangang namumunga. Yung dalawa po pinapakita. Ibig sabihin, may dalawa pong klase ng Kristiyano sa loob ng simbahan. Isang sanga o Kristiyano na hindi namumunga at ang isa naman ay namumunga. Ano pong ginagawa ng Panginoon sa hindi namumunga? Pinuputol. That's the word, pinuputol. Yung isa naman, hindi pinuputol. Yung sangang namumunga, pinuputulan. Look at the word prunes. Yung isa, he cuts off every branch that's not bear fruit. Pero dito hindi cuts ang ginamit, prunes. Cutting and prunings are different word. Iba yung pinuputol sa pinuputulan. Magkaiba ha? Pero magkaiba yung salita, pero hindi pareho sa klase ng branch na mapapansin natin. Ang ginamit ay prunes. Now, ito pong prunes na ito, mga kapatid. What does prunes mean? Sinilip ko kanina kagabi si Google. Lahat ng mahilig mag-Google. Kamusta po kayo dyan? Sabi po ni Google, to cut off or cut back parts of for better shape or more fruitful growth. Pinuputol at pinuputulan pa para lalo pang gumanda ang hugis at lalo pang mamunga. Yun po ang sabi ng prunes. Prunes. To cut away what is unwanted or superfluous. Ibig sabihin yung mga hindi nararapat, hindi na tama, hindi maganda, puputulan, at yung mga hindi na kaaya-aya, pinuputol para lalapan. Yung word na yan na pinuputol at pinuputulan o pinuprunes, kung titignan po natin yan,
sa spiritual na buhay natin is just like katulad po yan ng discipline. To cut away what is unwanted or superfluous. Yung hindi na mga labis-labis na, mga sobra-sobra na pinuputol ng gano'n. Now, yung pruning process kasi ay mahirap na trabaho yan. In fact, sa Middle East, sa Eastern country, nag-aaral yung mga nagtatrabaho sa pag-uubas, nag-aaral sila ng prunings. Kasi pag mali ang cutting at mali ang tiyempo at mali ang nakat, hindi makakapag-produce ng maraming grapes. Kaya maingat sila at alam nila ang proseso, mga kapatid. Ang mga successful na gardeners o vine dresser ay pinuputol talaga nila yung mga sangang hindi namumunga at pinuputulan yung mga sangang namumunga pa para lalong dumami ang bunga. I don't know, sa probinsya, yung meron ng tanim-tanim sa gilid ng bakod na malunggay. Yung nagtanim ako ng malunggay, parang hindi siya healthy, parang walang ganong sama. Ang ginawa ko, pinutol ko yung pinaka-talbos doon, mga 2 pie ang talbos. Pinutol ko yung gano'n. After a week, mga 3 weeks po, ang dami niya ng sanga at dumami na yung dami. See the difference? Dahil pinutulan. Pinutulan, mga kapatid. Now, yan po ang ibig sabihin ng prunes or prunings. Pruning in our spiritual life as a children of God is discipline. Pagdisiplina. Pangdisiplina sa atin ng Diyos. Tinutuwid niya tayo. Itong problema sa atin, no? Tayo nang nasa bahay tayo ng ating mga magulang. Pag tayo po'y pinapagalitan, pinapalo, sinisigawan, pagdisiplina po sa atin yun. Ang problema sa atin, dahil hindi pa natin lubos at ganap na maunawaan, bakit ginagawa sa atin yun? Maraming mga bata, naramdam, tatampo, una, hindi kakain. Diba? Ikaw naman bilang parents, mag-aalala ka. Pagkatapos mo pinalo, pinagalitan, hindi kumain, lalambingin mo para kumain. Tatampo, yung iba hindi papasok sa school, yung iba maglalayas, pinakamatindi yung maglalayas. Bakit? Kasi hindi nila maintindihan ng disiplina. Sa gawain ng Panginoon, nararanasan natin ito. Magtataka po kayo, akala po ninyo sa sobrang saya at dalo kayo ng dalo, akala nyo puro blessing, gusto nyo puro pagpapala. Pero bakit ganon? Ba't minsan ang dumarating sa atin, problema sa asawa, sa anak, sa amo, sa kalusugan, problema, ang daming problema. These are part of God's discipline. Sabi po ni Hebrews 12, verse 5 and 6, nakalimutan niyo na ba mga pangaral sa inyo ng bilang mga anak? Ibig sabihin, tayo ay tinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. My son, do not regard, do not despise God's discipline. Yung pagkatutuwid sa iyo ng Panginoon, huwag kang mawabahala. Kung ikaw ay kanyang pinagagalitan, nirerog ka, tinutuwid ka. For the Lord disciplines the one He loves. Taas po ng kamay ang nagsasabing, mahal ako ng Diyos. Yan. Yes po. Lahat tayo mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos! Anong gagawin sa iyo ng Diyos pag mahal ka niya? Hindi ka niya lang laging ititreat sa McDo, sa Jollibee, o sa San Malo. Minsan, ikaw ay didisiplinahin niya. Papaluin ka niya. Ebidensya yan na mahal ka ng Diyos. Pag hindi ka dumaraan sa mga problema, pagsubok bilang parte ng pagdisiplina ng Diyos, then you are not legitimate son, you are illegitimate son. Hindi ka tunay na anak, ikaw ay ampon. Amen? Yan ang palatandaan.
Paano mo malalaman na anak ka ng Diyos? The Lord discipline the one He loves. Ang nagmamahal, nagdidisiplina, nagtutulin. Minsan, huwag kayong ma-offend pag mayroong nagko-correct sa inyo. Ngayon, kung iba yung correction sa criticism, ang criticism, mabigat, critical yun. Criticism. Criticism sometimes judgment, pagiging judgmental. But correction is different. Discipline and correction is similar words, pero magkaiba sa criticism. Listen. Pag kayo po ay kinokorek, tanggapin nyo. Pero kapag kayo ginajudge, medyo huwag nyo tanggapin kasi sabi ng Bible, do not judge, di ba? Now, pag ginagawa mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, ang pagpapaalala, pagtutuwid, nangangahulugan, mahal ka niya. Pero kapag hindi ka tinutuwid at kinukorek, doon ka mag-alala. Sabihin mo sa sarili mo, may amor pa ba ako? Parang hindi na yata nila ako sinasabihan na. Di ba? Actually, sa iba, inaano yan, binabayaran yan yung nagkikriticize ka, hindi para sirahin, kundi kinikriticize mo yung isang product, yung isang trabaho, yung isang ginawa, para lalo pang mag-improve. Diba? Hindi ang critical na criticism is judgmental yun. Pero yung being critical just to improve. Kasi kung walang pupuna, walang magtutuwid, walang magkukorek, hindi ka mag-i-improve. Hanggang doon ka lang sa kinasanayan mo. Diba? Hanggang doon ka lang sa kinasanayan mo. But on our part, tanggapin natin. Mas maganda yung may nagsasabi sa iyo Brad, alam mo, ang pangit ng suot mo. Di ba? Pangit ba? Brad, hindi ka nag-tap-in, nalimutan mo. Hindi ako nag-tap-in. Ganon, na? Kasi, pagpapakita yun, na yung tao na yun, mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahiya, mapahamak, o masira. Ang pagsasabi sa harapan ay pagpapakita yun ng pagmamalasakit kaysa doon sa pagsasabi na nakatalikod. Amen? Buhay pa ba kayo dyan? Yes! The Lord loves. Discipline the one He loves. That is prudence. Tinutuwid tayo ng Panginoon. How does the Father prune us? Sometimes He uses the word to convict and cleanse us. Ang ginagamit pala ng Diyos para ituwid niya tayo, mga anak niya, pag tayo nananatili sa Kanya, yan po ay pagpapakita na we abide because of the discipline of the Father. Ang ginagamit niya salita, sabi ng John 15 verse 3, you are already clean because of the word that I have spoken to you. Yung salita ng Diyos, ang ginagamit niya sa atin. Pero salita lang ba? Pag naririnig natin ang Word of God, di ba nagkakaroon tayo ng mga conviction, nagkakaroon tayo ng sa konsensya natin, kaya inaayos natin kasi tinutuwid niya tayo sa Word. Pero minsan, hindi lang Word minsan, circumstances. Ang Diyos, pag kinurek ka, pag tinuwid ka, hindi siya gagamit mo ng 2x2 o belt para paluin ka o walis tambo, walis tingting. Hindi! Circumstances. Ano yung circumstances na yun? Pwedeng ikaw ay na-bankrupt, pwedeng ikaw ay nagkasakit, pwedeng nagkahiwalay kayo ng asawa mo, hindi kayo nagkasundo, pwedeng bagyo, o pwedeng disgrasya, o pwedeng, pwedeng ikaw ay nabaon sa utang, o pwedeng ikaw ay naghirap. Maraming circumstansya, ginagamit ng Diyos, hindi lang po yung word, but the circumstances. How do you accept that? Pag nagkaroon ako ng problema sa isang circumstansya sa buhay ko, sasabihin ko ba, malas? Hindi maganda, hindi ako swerte ngayon. Minsan basahin mo rin, Lord, bakit po dumating sa akin ito?
Ano po gusto niyong ituro? Eh, okay naman po ako. Hindi naman, wala naman po ako inaagabyado. Aha. Ang gusto kasi ng Diyos, kaya ka pinuprunes, dinidiscipline, para lalo ka bang magbunga. You see the purpose of God, ang layunin ng Diyos dyan? Hindi dahil ikaw ay pinagagalitan, kinaiinisan, kinamumuhian, para lalo ka pang maging isang mabuting tao. Now, naglagay ako ng purpose of prunings. Itong purpose of prunings na ito is to cut away dead woods yan. To cut away dead woods. The dead woods that might cause trouble. Di ba yung mga sanga, pag mayroong mga patay na kahoy, dahil nagbibreed dun yung mga insect, mabubulok yung sanga, pagkatapos yung mga dahon malalanta, tapos mamamatay na because of dead woods. Ang trabaho ng gardener, hinakat yun, pinupungusan. That's the word pruning. Prunes sa Tagalog, pungos, pinupungusan. That's the purpose. Inaalis niya ang mga dead woods that might cause troubles. Listen. Kung minsan sa buhay natin, maraming demonyo, maraming mga kasalanan ang dumidikit sa atin, kaya ang gagawin ng Diyos, para hindi ka mamatay, kakaskasin niya, pungusin niya itong mga dead woods na yon para mabuhay ka. You see the purpose? Ikaw naman, habang tinatanggal sa iyo yung mga dead woods na yon, yung mga kasalanan na yon, inaalis ng Panginoon, reklamo ka ng reklamo. Lord, ba't ganun at yung tinanggal? Sabi ni Lord, kaya ako tinanggal yan kasi mai-infect ka. Lord, ba't ganun? Ba't mo tinanggal? Ba't mo inalis? Minsan, pag may inaalis ang Diyos, hindi nangangahulugan inaalis niya yung kagalakan mo, kasiyahan mo. Inaalis niya para hindi ka ma-infect. Dead woods can infect the branch. What are those dead woods? Tayo po nakakaalam na kung ano po yung mga dead woods sa buhay natin na kumakapit. Kaya pag tayo po ay nako-complacent sa mga bagay na ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa Diyos, isang araw magugulat ka na lang, wala ka na sa gawain ng Diyos because of infection of insect. Nagbibreed, kaya nagiging dead woods. Yun pong ibig sabihin niya, to cut away dead woods. Inaalis ng Diyos, pangalawa, meron pa, He cut off the living tissue. Minsan ang Diyos naman, ganito naman ang ginagawa niya. Kadalasan ang ginagawa niya, pangalawa, pinuputol niya yung mga buhay na himay-may tissues, mga himay-may, na nag-aalis sa atin ng ating spiritual na sigla. Napansin niyo noon, ang ganda-ganda, yung wala pang pandemic, ang sigla-sigla ng saya natin, gusto natin maglingkod, sabik na sabik tayo, papuri, pagsamba, pakikinig ng Word of God, hanggang kulang. Parang hindi ka sapat at hindi ka nakapagsimba, nakapagpuri sa Panginoon. Noon, wala pang pandemic at ng mga una-una. Pero ngayon, kita niyo ang laki ng pagbabago. Inaalis niya yung mga himay-may o tissue na nag-aalis sa atin ng spiritual na sigla. Mga kapatid, no? May mga bagay, alamin lang natin, ano po ba yung nagpapabagal sa iyo? Ano po ba ang nagpapahinto sa iyo? Ano po ba ang hadlang na sa iyo para hindi ka lumagok at mag-going straight sa Panginoon? Tinatanggal yun ng Panginoon. Kasi yun ang hadlang sa spiritual na pagpunlad at pagsigla. Puputulin niya. Kahit nung ka pa sumasaya sa mundong yun, puputulin niya. Kaya, don't worry. Kapag alam niyo po, may mga pagkakataon na circumstansya sa buhay ninyo na nawawala sa inyong mga expectation, maayos, magtama, maganda, pero hindi niyo po alam, ganun pala ang pamamaraan ng Panginoon.
God's role in our production, growth, is tayo pong lahat ay lumago. Sino pong parents ang hindi nag-aasam-asam sa kanyang anak na lumago? Wala. Lahat po gustong lumago. Parents pa lang yun. Tayo naman po, tanungin sarili natin, sino sa atin ang hindi gustong lumago? Gusto nating lumago sa trabaho natin, sa physical aspect, sa position, pati sa sweldo. Gusto rin nating lumago. Gusto nating mag-excel. Gusto nating mag-improve. Bakit po? Nakakabagot na po, nakakasawa na po yung routine. Yung alam mo na po yung gagawin mo araw-araw. Ako po, ang isa po sa nagiging kalaban ko sa paglilingkod sa Panginoon, yung routine. Inuulit-ulit ko lang, umaga, tanghali, gabi, umaga, tanghali, gabi. Bakit? Wala na po akong magawa sa sarili ko para po akong nakakulong. Ano po? Pati pagkain, inuulit ko lang. Lahat po yun, inuulit lang, mga kapatid. Kaya, magde-decide ka, paano ba magkaroon ng something different, something new sa buhay mo? And sometimes God's process is pruning just to make you grow. Pruning process is very painful. Masakit ang pagtutuwid, pagkukurik ng Diyos sa salita at sa circumstansya, but you needed it. Pero kailangan mo. Listen, mamili ka. Masakit, pero kailangan mo, o masakit, hindi mo na kailangan. Masakit, pero kailangan mo. And hindi wala kang choice dyan. Masakit, oo masakit. Yung iba masakit. Yung iba, pag nasasaktan, ayaw nang umulit, ayaw nang magpatuloy kasi nasasaktan. Pag gano'n nila sa gawain ng Panginoon, akala nila puro blessing. Chinismis pala, pinakusahan, pinagkaisahan, chinismis. Hindi na po, babalik. Nasaktan na ako eh. Mga kapatid, that's part of circumstances. Paano mo malalaman na matatag at matibay ka kung walang man-chichismis sa'yo? Abe? Sabi nga, paano mo malalaman na matatag at matibay ka kung walang gagawa ng masama sa'yo? Nasa sa'yo na lang yan kung paano mo tatratuhin yung ganong circumstances. Kaya maraming tao hindi nag-grow, nag-excel, nag-improve sa kanilang buhay kasi sa tuwing masasaktan, humihinto, bumibitaw, umaayaw. Amen? Amen? Hanggang po ba kayo? Running is very painful, but kailangan natin. God knows what will detract from our fruitfulness. Alam ng Panginoon kung ano yung nagde-detract ng iyong paglago, pag-excel, pag-improve, pagiging isang mabuting tao. Kaya ang gagawin niya, iko-correct ka niya para hindi ka lamang mapariwara. Mahirap ang pagtutuwid, mahirap ang pagko-correct, pero kailangan. At lahat ng natutuwid na correct, gumaganda ang buhay. Believe me, gumaganda ang buhay. Sabi ni Jesus, ang mga sangang namumunga ay lalo pa niyang pinuputulan. Pero yung sangang hindi namumunga, pinuputol na. Kaya pala meron mga Kristiyano na kahit anong gawin nila, parang wala pa rin yung contentment, joy, happiness, empty pa rin. Parang hindi magkasya yung mapil yung kanyang emptiness, kasiyahan niya. Yung pala, dahil pinutol na ng Diyos. Kasi yung sanga, pag nakakabit sa puno, patuloy ang supply niya. Tapos habang nakakabit siya, pinatuloy siya sinusuplayan ng nourishment, pinuputulan, kinitrim, pinuprunes naman ng gardener para lalo pang magbunga. Masakit ang pagtutuwid, pagpuprunes ng Diyos, pero ito ang pamamaraan para ikaw lumago at magbunga. Amen! Hallelujah! The second one. Ano yung first one?
Ako nga, nalimutan ko. What does it mean to abide? To abide means to be disciplined by the Father. Yung pruning sa. Pangalawa, to abide, it means to keep in fellowship with Christ. Fellowship. Tinignan ko ulit kay Google. Fellowship. Ang ibig daw sabihin ng fellowship, yung nagsasama kayo ng may closeness at nakikilala nyo ang isa't isa at close kayong dalawa. Ang tawag ko doon ay fellowship or intimate relationship. That's the word fellowship. Ang isa sa pinakamagandang term yan, sa Google yon, sa spiritual, sa Bible, ang isa sa pinakamagandang term yan is communion. Communion. Sa misa, meron tayong tinatawag ng communion, pakikihati doon sa katawan at dugo ng Panginoon. Ginagawa yun ng isang taong may pananampalataya kasi tinuturing niya na si Jesus ay bahagi sa buhay niya at siya rin ay bahagi kay Jesus. May ugnayan silang dalawa, communion. But I use the word fellowship here. But later on, i-elaborate ko yung communion. Fellowship, mga kapatid. Now, ang branch, sabi dyan, abide in me and in you, as the branch cannot bear fruit by itself. Yung sanga hindi niya kayang mamunga sa kanyang sarili, sabi ng Bible, unless it abides, palitan na ito'y nakakonekta, nakakabit, nakakonektado, saan sa puno, neither you, ganun din kayo, unless you abide in me, hindi kayo makakapamunga. Now, verse 6, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay kayo sa akin, ibig sabihin nyo, pag disconnected kayo, pag hindi kayo konektado, nakakabit, nakakonect sa akin, you can do nothing. Later on, aalamin natin yung word na you can do nothing. Mga kapatid, the branch cannot produce its own life. Totoo po ito. Walang sanga na makapamumunga sa kanyang sarili. Kaya namumunga ang sanga dahil sa puno. Bakit? Yung puno ang nagsusupply ng nourishment sa sanga. Eh paano kapag hindi na siya konektado sa puno? Pag pinutol mo yung sanga sa puno, hindi na siya makakapamunga. Ang tendency, mamamatay siya. Ilagay natin sa buhay natin. Kung si Jesus ang puno, tayo ang sanga. Pag ikaw ay nawalay sa Kanya, hindi ka na mabubuhay at hindi ka na makakapamunga. How do you explain lahat ng mga kapatiran natin na nandito dati pero ngayon wala na? How do you explain that? Paano niyo papaliwanag yan? Kung titingnan ninyo, buhay pa rin naman sila, tama? Buhay pa rin sila. Pero kung aalamin niyo ang buhay nila, wala nang nagbibisupply ng nourishment. Ang buhay kasi natin, dalawang pwedeng panggalingan. Una, from food or material things. Pero yung isa sa pinanggagalingan ng buhay natin, hindi sa food, sa material things, nando doon sa Panginoon. Kaya pala may Matthew 4:4, man does not live by hamburger alone. Pinalitan ko kasi yung version ng tinapay, ginawa kong hamburger. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay or bread. Pag sinabi mong bread, anything that sustain your body, your physical. Eh sabi ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, hindi lang body ang pamumuhay na kailangan natin ng source. Minsan, pag kayo po ay nangihina ng lulupay-pay ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu, kailangan mo pa ba ng hamburger o tinapay? Hindi. Pag may problema ka sa asawa, sa anak, may problema ka sa amo mo, kailangan mo pa ba ng tinapay? Hindi na magagamit yung tinapay. Bakit? Kasi yung tinapay para lang sa body, para tayo ay mabuhay at makapagtrabaho. What about your soul? If your soul is weak, wounded, and walang kapayapaan, pag ang soul natin
Soul is our inner being. This is my meaning. The short meaning of soul is napakalawak niyan eh. But we call that in the Bible, inner being. Eto, nakatayo ako sa inyong harapan. Nakikita niyo ako. Kung nakikita niyo ako, ito ba ang tunay ko? Hindi pa. Hindi ito ang tunay ko at yan nakikita ko sa inyo. Hindi yan ang tunay niyo. Ang tunay natin, yung nasa loob natin. Amen. Ano yung nasa loob natin? Hindi nakikita yun eh. And that is our soul. How do you feel? How do you hurt? How do you... paano ka sumaya? Paano ka lumungkot? Paano ka mapagod? Paano ka mahirapan? That is part of your soul. Eh, hindi yung kailangan ng tinapay, hindi kailangan ng cellphone, hindi kailangan ng pera, hindi rin kailangan ng material. Anong kailangan ng soul natin? Alam niyo kung ano kailangan? Kailangan natin ng spiritual food ng salita ng Diyos. Saan galing yun? Doon sa puno. Spiritual nourishment that come na nanggagaling sa puno para i-supply. No branch can produce its own life. Wala. In short, no branch can live by himself. Kaya mong mabuhay kahit wala ka sa Panginoon, kaya nga lang, ang tanong, anong klaseng buhay yun? Ano na, kung kayo at ako na nasa Panginoon nga, minsan nahihirapan pa tayo ha. Tayo nahihirapan pa. Hindi lalo na yung putol na. Lalo na yung putol na. Ikaw nga na laging every Sunday, hindi ka ma-absent. Pinipilit mo kahit malate ka. Sinisikap mo magpuri, magpasalamat kahit busy ka. Pero nahihirapan ka pa rin. How much more yung putol na? Yung wala na talaga. Wala nang connected. Wala nang connection. Hindi nyo ba na ano yun? Naisip? O ano? Ako na, hirap na eh. Dedicated na ako ha. Committed na ako. Eh, hindi ba? Paano kaya yun? Nahirap pong sagutin niya, pero alam ko po kung saan ang gagaling ang source niya. Now, pansinin po ninyo, how dependent are you on God? Gaano ka kadepende sa Diyos? In times of what? Ito, ganyan? O in times of blessing lang? O in times of... Pangalawa, are you trying to be in control? Or are you acknowledging He is in control? Pinipilit mo bang ikaw magpakakbo sa buhay mo? Ikaw magpasya, ikaw ang manguna, ikaw ang masunod? Ikaw ang magmaniobra, pinipilit mo bang ganon? O kinikilala mo na, Lord, ikaw mag-drive. Ikaw mag-drive. Angkas lang po ako kung saan gusto, kaliwa, kanan, diretsyo, o pabalik, o papunta sa St. Agustin. Basta ikaw lang, Lord. Ikaw mag-control. Ang mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, hindi na tinatanong, aatin ba ako? Kasi signal number 4 na, 8 na dun sa Hong Kong. Hindi na yung tinatanong. Ikaw ba ang magkocontrol? O ang Panginoon ang magkocontrol? Well, it's about your choice. Parang ganyan. Lord, naatin pa ba ako? Kasi magugunaw ng mundo. Think about what are you missing. Isipin po ninyo. Ano po yung mga nawala sa atin when you are no longer connected to Jesus? May naisip na po ba kayo? Ano ba yung mga nawala sa akin ng hindi na ako connected sa Panginoon? Well, kung nananatili kayo sa Panginoon, hindi niyo pwedeng alalahanin ito. Pero kapag iniisip niyo kung ano ang mga nag-miss ko. Okay. Sa inyo, saan mo ako before 3? 15 minutes before 3. Sa inyo, saan nyo ako 15 minutes before 3? Stop ako. Andiyan pa ba kayo? Before 3 or 2:30? Ngayon na daw. Oh, ngayon daw. Iyan mo na lang isa. Okay. Parto mo na lang. Hindi na, tayo na tayo. Part 2 na lang. Kasi sasara na.
Ito na lang. Kunin na po natin ang ating mga dala, mga prayer request. Okay. Let us respect the church kasi hindi po tayo nagpapatakbo dito. Para ma-feel nila na ang mga taga-El Shaddai ay napakagalang ng sumunod. Dakilang Ama, aming Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga panalangin ngayong hapon ito. Ano man po ang circumstansyang dumating sa aming bansa, sa bansang ito ng Macau, Panginoon, alam po natin na iingatan niyo po kami. Amen. Salamat po at kami nakapakinig at paano maging mga mabuting balita na nagbibigay sa ating encouragement na magpatuloy, staying connected kami. Pagpalain po ang aming trabaho, ang aming employer, may you become favor with upon them. Let your blessing through them, Panginoon, na maranasan po namin at higit sa lahat, lalo po kaming turuan, patubayan, gagayan sa lahat ng aming mga ginagawa at trabaho upang magdala po ito ng pagpapala sa ating Amen, Lord. Lord. Pagpalain po ang lahat ng aming mga mahal sa buhay sa naiwanan sa aming bansa. Kung paano niyo po kami sinasamahan, iniingatan sa mga panahon ito, the same grace and blessings that you extend to their lives, O Lord. Amen. Bless din po ang lahat ng aming prayer requests, lahat po ng aming handog na alay. Sabi ko po, kayo po ang magbabalik ng istutakan, siksik na ibigay tumaapaw. Salamat, Panginoon. Ito po kami natin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.